Siyempre mga kanyusik, magkasama-sama na naman po tayo sa loob ng 3 oras na balik-taktakan, talakayan ng mga issue, may init na issue at mga balita sa loob at labas ng bansa. Pero siyempre, bago po tayo dumako sa ating talakayan ngayong Thursday morning, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit na hindi pwedeng mawala sa ating programa tuwing umaga. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayong umaga ay tungkol sa pagtanda. Sabi po nila, ang pagtanda ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Isang araw, magigising ka na lang at mapapansin mong iniwan ka na ng iyong kabataan. Ngunit, hindi ito umalis ng mag-isa. Binitbit din ito ang mga insecurities mo, ang pagnanais mo na laging i-please o makuha ang loob ng iba, at yung takot na hindi ka sapat para sa iba. Kapalit nito, naiwan naman po sa ating pagtanda ang mabagal na pagkilos, ngunit mas matatag na mga hakbang. Nandyan din po yung lakas ng loob na magpaalam ng walang pangamba, pagpapahalaga sa mga taong nanatili sa ating tabi, at ang lakas na maging totoo sa sarili nang hindi na iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Ang pagtanda hindi tungkol sa pagkawala. Ito ay tungkol sa pagbitaw. Pagbitaw sa mga bagay na minsan ay akala natin kailangan para maging masaya. Pagbitaw sa mga takot na pumipigil sa atin noon. At pagbitaw sa panghihinayang sa mga bagay na hindi na natin mababago. Ito ay pagtanggap, pagpapalaya, at pagkatutong makita na ang tunay na kagandahan ay hindi lamang sa salamin nakikita, kundi nananahan sa bawat kwento, sa bawat peklat, at lakas na atin pong daladala. Ang pagtanda ay isang biyaya. Gamitin natin ito ng may dangal. May mga tao kanyusik to na takot tumanda. No? Natatakot sila na baka mawala na ang kanilang halaga, na baka wala na silang maging papel sa mundo, baka hindi na sila kailanganin ng mga tao sa paligid nila. Iniisip nila na baka hindi na sila kasing sigla o kasing ganda o kasing lakas tulad po ng dati. Kasi syempre, pag tayo po ay tumatanda, di po ba, yung mga bagay na dati nating nagagawa, minsan hindi na natin kaya. Dahil kahit gusto pa ng isip natin, minsan yung katawan natin yung sumusuko, di po ba, madali nang mapagod. Minsan, mabilis nang hingalin, di po ba? Humihina na yung katawan dahil nga sa edad. Pero ang totoo mga kanyusik, ang pagtanda po ay hindi dapat katakutan. Ito ay patunay na marami ka ng pinagdaanan at maraming natutunan. Hindi po ba ang mga matatanda ang lagi nating tinatakbuhan, laging takbuhan ng mga bata at laging hinihingian ng payo? Dahil kayo po yung marami ng wisdom, marami ng aral na natutunan sa lahat ng pagsubok na dumaan sa buhay. Marami ng advice, payo na maibibigay sa amin, sa mga bata, sa pagtahak po sa buhay, di ba? Yung mga advice po ninyo na ibinibigay sa amin, yun yung mga bagay na makakatulong para hindi na namin pagdaanan yung mga bagay na pinagdaanan ninyo noon. Ang tungkol po sa pagtanda, eto na mga kayusik, no? Ito yung napili ko ngayong araw na ibahagi po sa inyong umaga. Sa inyo ngayong umaga, dahil syempre medyo nakaka-relate tayo dyan sa usaping pagtanda. Dahil bukas, ayan, madadagdagan na naman ang ating edad at tatanda na naman tayo. Pero ang pagtanda po ay hindi dapat katakutan. Dahil ito po ay regalo ng Panginoon.
Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong tumanda. Yung iba bata pa lamang natatapos na ang kanilang misyon sa lupa. So blessing ang bawat pagkakataon na nadadagdagan tayo ng edad. At may dahilan kung bakit tayo ginising ng Panginoon ngayong umaga. So 'di ba sinasabi po natin, every gising is a blessing. So dahil po tayo ay muring nagkakarinigan ngayong Thursday morning, mayroon pa po tayong misyon dito po sa mundong ibabaw. Kaya yun po ay dapat nating ipagpasalamat dahil mayroon na naman tayong panibagong pagkakataon para tayo po ay manatili dito sa mundo, makasama ang ating pamilya at maranasan pa ang sarap ng buhay. At sa ating pagtanda mga kanyusik, no, syempre yung bawat wrinkles, yung bawat kulubot ng balat natin, yung bawat puting buhok na tumutubo sa atin, iyan po ay marka ng tapang, ng pagsusumikap natin sa buhay, at mga pagsubok na nalalagpasan natin. Old age is not a defeat, but a victory. Simbolo po yan mga kanyusik ng tagumpay sa bawat pagsubok na inyong hinarap sa buhay. Sabi nga po sa Isaiah chapter 46 verse 4, "Even to your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you." So kahit po sa ating pagtanda mga kanusik, huwag tayong matakot. Dahil ang pangako po ng Diyos, nariyan siya sa ating tabi. Hindi po niya tayo pababayaan. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.